Welcome to another stock market analysis video, and ito yung tatlong stocks na pag-uusapan ko sa video na to. So as usual, before ko pag-usapan yung individual stocks, punta muna tayo sa PSEI para sa overall market conditions. So kung bago ka pa lang sa channel na to, ang nakikita mong mga drawings or mga patterns dito sa chart, ang ibig sabihin yan, napag-usapan ko na yung chart na to previously sa mga ibang videos. And yung blue na vertical line, yan yung nag-indicate kung kailan ko huling napag-usapan yung specific na chart. So for the PSEI, ang naging basis ko dito dati is yung April 28 na candle. So for the PSEI, wala pa rin naman masyadong difference compared sa last time. So, ang nagiging basis ng stock chart analysis ko ngayon is yung April 30 na candle. So, kung mapapansin nyo, yung pattern na ginagawa ng PSEI is yung malaking box na to. So, ever since end of March, papuntang April, ito na talaga yung na-anticipate kong move niya na box na to. And because of the bearishness, tapos yung pag-maintain ng high oil prices sa global markets, talagang andito pa rin yung PSEI malapit sa 5.9 to 5.8 na level, and it looks like onting selling pressure pa, masusunod niya yung bias na mabubutas yung S1 na support. So, ngayon kasi yung PSEI is nagha-hover dito sa strong support level niya, and as you can see, several times na talaga siyang nagsusupport sa area na to. So, pag nagkaroon pa kasi ng mas malakas na selling pressure, it's possible na mapunta pa yung PSEI dito sa level na to sa 5.5 to 5.6 na level dahil andito pa yung S2 na support. So, dapat mag-hold na yung prices ng index natin sa level na to. So, nag-improve yung conditions ng PSEI somehow nung second week, third week April. Gawa ng pagbaba ng oil prices kahit papano. Nag-below siya ng 90, nag-below ng 95, and then may mga news with regard sa ceasefire tapos yung de-escalation. Kaso nabawi yon, tapos parang dumadagdag palalo yung mga issues, no? So, ito yung nangyari. So, yung optimistic scenario na sa PSEI is maglaro na siya dito sa consolidation na to. And wag na niyang butasin yung S1 na support. So, dapat ang maging low niya na is itong 5.8 na level. Tapos, as much as possible, mag-close siya above ng 6K, no? And kakailanganin na lang ng maayos na fundamental catalyst na positive para i-test itong 6214, 6254 na level. So, sa tingin ko, in order for the PSEI to move past this level, itong 6364, mukhang kailangan okay na talaga yung conflict sa Middle East. Tapos, yung oil prices, no, bumaba na ng $90 or $85 ng matagal talaga na panahon. So, for the first stock na i-review ko, that's BPI. So for BPI, last time that I talked about this stock, March 6, and kung mapapansin nyo sa ginawa kong drawings dito ng mga patterns, yung bullish scenario was that kailangan niyang butasin itong R1 na level in order for the stock to test itong trendline resistance niya. Pero ang sinunod niya na scenario is yung bearish one, na kung saan bumaba siya dito sa previous na base niya, and then tumaas siya para i-attempt na makalagpas dito sa box. Pero nakikita nyo naman nung April 8 tapos April 10, talagang nabentahan talaga yung stock, and then bumalik lang siya ulit dito sa consolidation niya after a few days. And because of the recent bearish news, talagang bumaba yung stock. So, i-delete ko na yung mga ibang drawings dito dahil sa ngayon irrelevant na siya. So, wala nang kwenta tong pattern na ginagawa niya dati dahil nag-breakdown na siya. So, ngayon, itong R1, papalitan ko lang to muna ng R kasi siguradong meron ng R1 dito sa mas malapit na price levels. So, 89.50. Lagyan natin ng horizontal line tapos tingnan natin kung meron ba tong major support towards the left. So, yung 89.50, wala pang major support sa specific level na yon, pero meron ditong previous na swing low sa 87 na price area. Nakikita nyo naman yan. Along with 85.65. And then, dito pa sa
84 na price area. So, pwede nating sabihin na itong level na to will be a very crucial level for BPI dahil pag nabutas yan, yung next na support andito na sa 80 na area. Makikita nyo, several times talagang nag-act as support yung level na yan kasi may previous din na consolidation around this level nung 2021-2022 pa. So, kung babalikan natin yung present day na prices, makikita natin na ito yung mga possible support levels niya around this area. So, ibig sabihin, pwedeng ito na yung maging yung S1, yung around 87. Tapos yung 83.93 na pwede rin nating i-consider hanggang 84 kasi halos malapit na rin naman na. So, ayan yung potential S2. And then, around this price, 80.13, pwede nating gawing 80. So, ibig sabihin, pag nagkaroon pa ng further bearishness, ayan yung pwedeng puntahan na prices ng BPI. So, makikita nyo na nag-improve yung BPI nung second week ng April, halos nagaya niya yung move ng PSEI pero nagkaroon din ng bentahan eventually. So for the possible resistance ng BPI, definitely yung immediate resistance niya para sa akin, itong previous support niya sa 92.90 plus na level. So previous support, role reversal, resistance na siya ngayon. And after that, itong level na to, around 106.3. So ayan yung R2 which makes this level na R1 kanina, magiging na tong R3. Tapos pwede rin nating i-consider na strike resistance yung 100 kasi key level yan tapos key milestone para sa stock. So much like the PSEI, in order for BPI to go back sa above 100, syempre kailangan nga talaga ng positive and fundamental catalyst sa PSEI mismo or di kaya mag-improve ng sobra yung Middle East na conflict. So ang pwede talagang mangyari dito sa BPI is mag-consolidate na lang yung prices around this level. So in the short term, pwede siyang mag-create ng box dito, no? Kung magiging malakas na resistance yung level na to and magiging malakas na support. So, ma-hold yung prices dito. And pag nagkaroon pa ng further selling pressure, it's definitely possible na i-revisit niya yung S2 and S3. So, ayan yung potential na pwedeng gawin ng BPI in the short term. So, pag nilabas ko yung MA20, kitang-kita naman nasa short-term downtrend talaga yung stock. Simula pa ng last week ng February, tapos ito sana, yung move niya nung second week ng April, makakapag-transition sana siya towards a short-term uptrend. Gawa ng price rally na to, pero naudlot dahil sa conflict sa Middle East, tapos increasing oil prices. So, pag nilabas ko yung MA50, ganun din, nasa consolidation sana yung BPI nung start of the year, and then nag-breakdown yung prices dito sa 112 area, tapos hindi na siya nakabangon. Yung MA100, ganun din sana, consolidating din ng sobrang tagal since last year pa. Then, nung nag-breakdown, talagang dire-diretso na siya pababa. So, not looking good for BPI ngayon. Karamihan naman ng mga banks sa Philippines talagang affected. So, hindi lang BPI yung nagsasuffer, no? Dahil sa current status ng economy. So, before I move on sa next na stock, kung bago ka pa lang sa mundo ng stock market or matagal ka ng investor and you want to learn not just the fundamental analysis na approach pagdating sa market and you want to learn about technical analysis, how to read charts, yung basic foundational concepts ng stock market at ng TA or technical analysis. So, meron akong beginner stock market course na isa-start ko this month. And yung course na to is aimed para sa mga beginner or mga newbies pagdating sa stock market. So, if you're interested to be part of the cohort, dahil limited slots lang, you can check the pinned comment on how to apply sa course. So, for the next stock, that's CNPF. So, for CNPF, medyo matagal na since the last time that I covered this stock. So, nung November pa of last year. And during this period, magmo-move lang muna ako towards the left. Makikita natin na okay naman yung ginagawang move ng CNPF na kung saan may potential pa nga sana siyang mag-breakout sa 52-week high niya, no? Pag nalagpasan niya yung 42 na price level nung andito pa lang siya. Kaso ang nangyari, hindi siya nakalabas dito sa R2 na resistance and then sinundan niya lang yung consolidation. So, minsan nalalagpasan niya and then eventually bumabalik lang din siya ulit sa loob. And na-revisit niya nga
yung S1 na support nung first week ng Feb, itong around 37 na price area. Then, nagkaroon ulit siya ng price rally para puntahan yung upper part ng box or nung upper part ng range. Tapos, hindi niya talaga malagpasan. And then, eventually, nirevisit niya ulit yung S1 tapos, dire-diretso ng nahulog. And, alam naman natin kung bakit dahil yung first week March, ito yung simula ng conflict sa Middle East. Tapos, in a span of a few days, na-revisit niya itong S2 tapos S3 na support. Kung i-extend ko, makikita nyo na nag-hover talaga yung price sa level na to. Tapos, recently lang, nitong 3 to 4 days ago, na kung saan napunta na talaga siya dun sa baba. So, i-delete ko na yung mga drawings dito dahil sobrang layo na ng mga key levels na yan, no? So, ang gagawin ko lang, yung 31.60, syempre gagawin ko ng resistance to dahil nag-roll reverse na. And ito din, yung 30.50 na area kasi swing low na support tapos nag-breakdown na siya. So, gagawin ko din tong resistance. So, ito pala dapat yung R1 tapos ito yung R2 sa 31.60. So, lalagyan ko lang din ulit ng horizontal line dito sa 28.50 dahil mukhang nagso-support yung stock sa level na to. So, tingnan natin towards the left kung may support ba. So, hindi pa pala yon yung support area ng CNPF because the support area is yung 27 pa na price area. So, ito siya nung 2023 pa na support. So, aside dito sa 27 na support, meron din kasing previous na resistance nung May 2023 and nasa 26.80 yan. So, pwede nating i-consider na range yung support sa level na yan. And then, after that, may potential na support din dito sa 25.7. So, meron kasing previous na consolidation yung CNPF dito. So, kung pupunta tayo ulit sa present, so tatanggalin ko na to and medyo malalim yung next na support ng CNPF dahil sa 27 pa. So, ito yung current S1 ng CNPF and then 25.70 yung potential na S2. So, ayan yung mga key levels sa ngayon ng CNPF. So, pag nilabas ko yung MA20, so bumababa talaga, no? Nagkaroon talaga siya ng short-term downtrend simula nung first week ng March. So, nagko-consolidate lang sana siya. And nung end of Feb, makikita natin na may potential sana siyang mag-transition towards a short-term uptrend. Kaso, nahulog talaga yung stock. And then, MA50, ganun din. May potential sana mag-transition from a medium-term consolidation into an uptrend. Kaso, nabutas niya. And yung MA100 din, nasa baba na yung mga candles. So, it's an indication na long-term consolidation na may possibility pa na maging long-term downtrend. So, isa rin sa mga stocks na grabing tinamaan because of the conflict. And syempre, ang rason kung bakit sobrang affected nito dahil napaka-importante ng logistics syempre sa business na to. So, alam naman natin mga consumer products yan, 'di ba? Century Tuna, yung isa sa pinakakilalang brands nila. So, syempre kung mataas yung cost ng oil, magiging mataas din yung mga cost ng negosyo nila, 'di ba? Syempre mataas yung cost for manufacturing dahil mahal yung kuryente, tapos mahal yung logistics dahil dinideliver nila sa mga warehouse at mga kung saan-saang lugar. So, syempre you'd expect na magi-increase talaga yung expenses. And since karamihan ng mga tao, magiging decrease din yung possible income nila or kakainin ng inflation, yung mga ibang gastos ng mga tao, syempre magdi-decrease din yung spending nila sa ibang bagay, kagaya ng mga food products. So, double whammy dahil magdi-decrease yung revenue nila tapos mag-increase yung expenses. So, kakainin talaga yung net income. So, that's why I think bumababa yung CNPF and may potential na patuloy siyang bumaba unless magkaroon talaga ng magandang catalyst for CNPF mismo or di kaya mag-improve yung overall market conditions globally. So if you're learning a lot from this video so far, hindi lang mga stock market analysis videos yung ginagawa ko. Gumagawa din ako ng mga stock commentary videos talking about trending topics and significant events pagdating sa Philippine stock market and sa economy natin. So if you want to be updated sa mga stock market news at mga price action ng mga stocks na to, make sure that you like this video and subscribe sa channel so you'll always be updated sa future videos sa channel na to. So for the next stock, that's Ayala Land. So for Ayala Land, the last time na napag-usapan ko yung stock na to, 3rd week March, papuntang last week ng March. So nung napag-usapan ko siya during this period, nag-hover lang siya malapit dito sa S1 na support. Tapos nalagay ko nga na possible siyang R1 pag
natuloy yung breakdown and magko-convert siya into a role reversal. And may scenario nga na kung saan pwede pa niyang i-revisit yung S2. So kung makikita nyo, bumaba yung prices nung March 30 tapos March 31, hindi niya masyadong inaabot yung S2, medyo malayo pa. And then nagkaroon siya ng price rally. So kung mapapansin nyo, common theme siya na papuntang second week ng April, nag-improve yung mga blue chip na stocks kasi nga ito yung nagkakaroon na ng ceasefire tapos somehow nagdi-decrease na yung prices ng oil. Pero yung Ayala Land, ang inabot lang niya na price level is yung around 18.88. So napigilan siya nitong R1 na resistance dahil previous na support. And then patuloy na yung pagbaba at baba ng stock. So finally, inabot niya na tong S2 na support. Tapos ito na ngayon yung nagso-support sa stock. So syempre, yung price level na to na dating S2, ito na yung gagawin kong S1. And syempre, yung S3 na support, yan na yung gagawin kong S2. So, para sa akin, itong level na to is still the R1 for this stock. Sobrang clear naman na resistant siya. And then, syempre, maintain ko pa rin yung levels na yan. So, for Ayala Land, ang optimistic scenario sa stock na to is magkaroon siya ng consolidation between the S1 and R1. So, between 15 to 18.80 na price area. Kasi it would take a lot of good news or positive fundamentals para balikan niya yung prices above ng 20, no? Kasi ayun yung prices niya before the Middle East conflict. Tapos meron pang mga issues yung Ayala Land ngayon pagdating sa mga core business nila. So pag nagkaroon pa ng further na negativity, then hindi naman nakakagulat kung pupuntahan pa ng Ayala Land itong S2 prices niya sa 13.60. So sobrang surprising lang kasi kung pupunta tayo towards the left, yung price ng Ayala Land na to is ni-revisit niya na yung 2011 pa niya na prices, no? 2010, 2011 prices pa. So, ganyan kasama yung nangyari dito sa stock na to. Talagang from the prices of above 27, 28, napunta na siya sa 15 na price area. So, kung ilalabas ko yung MA20, makikita natin na talagang nasa short-term downtrend yung stock. Tapos, nagtatry siyang mag-transition para i-prevent yung short-term downtrend na yun several times pero hindi talaga kaya. So, of course, pagdating sa MA50, ganun din. Nasa medium-term downtrend din siya. And then, for the MA100, nagtry sana siyang mag-shift into a possible breakout nung second week January. So, ito yung nasa 24 siya na price area. Pinupuntahan niya tong level na to. Pero, napigilan talaga yung prices para mag-move higher. And then, talagang hindi na nakabawi yung stock. So, not looking good for Ayala Land. And again, kagaya ng sabi ko kanina, optimistic na mag-consolidate siya dito. Kasi may chance pa talaga na i-revisit niya yung S2 na price area. So, how about you guys? What do you think about these stocks? Let me know in the comment section. And if you haven't watched yung mga videos ko talking about specific stocks, you can click towards the upper right. And stock market lesson videos sa bottom right. And don't forget to like this video and subscribe sa channel na to so you'll always be updated sa future videos na i-upload ko pa.